nga ba ang pagpapasya? Bakit mahalaga ang pagpapasya tungo sa paggamit sa mga mithiin natin sa buhay? Upang maintindihan natin ang mabuting pagpapasya, ihahalin tulad natin ito sa larong chess. Kung susuriing mabuti, ang paglalaro ng chess ay mapapansin mong sumasailalim ito sa malalim na pag-iisip. Kapag naglalaro tayo ng chess, ay sumasailalim ito sa malalim na pag-iisip upang makakuha tayo ng mabuting pagpapasya kung ano ang isusunod nating itira upang hindi tayo matalo sa ating pinasukang laro. Hindi ba kapag naglalaro tayo ng chess ay kailangan nating pumili ng pyesa na ating ititir at magpasya sa gagawing tira? At dapat din tayong mag-ingat sa gagawing pasya upang hindi matalo sa laro. At kung naglalaro ka ng chess na hindi sumasailalim sa malalim na pag-iisip, ay hindi ka makakakuha ng mabuting pagpapasya at panigurado na matatalo ka sa paglalaro ng chess. Bakit naman napasok ang chess sa usapan? Hindi ba pwede naman nating ihalintulad ang paglalaro ng chess sa ating mga pagpapasya sa buhay? Ang tao ay biniyayaan ng Diyos ng isip at kilos loob at ito din ang dahilan kung bakit may kalayaan tayong magpasya sa ating mga sarili. Halimbawa na lamang sa aking karanasan sa mabuting pagpapasya. Nag-away kami ng aking magulang dahil kinampihan niya ang aking kapatid kaya sobra akong nasaktan sa mga pangyayari kaya sumama ang loob ko sa kanya. Ngunit nakita ko siyang nahihirapan sa pagbubuhat ng mabibigat na timba kaya tinulungan ko siya kahit na masama ang loob ko sa kanya. So ang aking ginawang tulong ay sumailalim sa malalim na pag-iisip upang makakuha ng mabuting pagpapasya kung tutulungan ko ba ang isang tao o hindi. Sana lamang po ay meron kayong konting natutunan sa ating aralin ngayon. Ako nga pala si Alexis Mahilom Samudal ang nag-uulat sa inyo tungkol sa mabuting pagpapasya at nagbigay ng isang halimbawa sa aking karanasan sa mabuting pagpapasya.